Mga Kavonimalya, sa bawat istoryang aking inilalahad sa inyo, lahat yon nagdudulot ng pagbabago sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Kasi parang nare-realize natin yung mga bagay-bagay na noon ay hindi natin napapansin. Ang mga istoryang aking inilalahad sa inyo, alam nyo ba, nagdudulot din sa akin ng kaliwanagan. Kaya kasama kayo. Sabay-sabay po nating unawain, isa puso ang ating istorya ngayong araw na ito. Halika na, simulan na nga natin. Ang aking istorya ngayong araw na ito ay magmumula sa isang kasabihan. Isang lumang kasabihan na mulat sa pulpa lamang ay naririnig ko na. Ang kasabihang, huwag kang manghuhusga ng iyong kapwa. Don't judge the book by its cover. Luma na, gasgas na. Ay, pero alam niyo ba, hanggang sa ngayon, effective pa rin. Minsan sa isang malayong probinsya doon sa Region 6, mayroong isang napakalaking mall. Malawak, maganda, malinis, at talaga namang pinupuntahan ng maraming turista para bumili ng kung ano-anong gamit. Mamahalin yan o hindi, nandyan lahat. Abay, halos araw-araw, dinutumog nga ang mall na ito ng napakaraming tao. Aba, syempre, upang maibigay nga nila ang best service sa bawat customers, nagha-hire ang mall na ito ng napakaraming mga tauhan. Kaya nga naman, halos karamihan ng mga dalagat binata sa lugar na iyon, kapag nakapagtapos na ng 2 taong kurso sa kolehiyo, doon nagtutungo upang mag-apply ng trabaho. Palibhasa nga'y mga kabataan. Ang mga ito, nagiging magkakaibigan, barkada, tropa. Ang nakakatuwa dyan, pagkatapos ng ilang buwan, ako, sila din yung magkakatuluyan. Katulad na nga lamang ni Hazel. Itong si Hazel medyo namumblema. Paano ba naman? Mahigit ng 1 buwan nga siyang hindi dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Sa malamang, may naging bunga ang ginawa nilang kapusukan ng kanyang naging kasintahang si Dexter. Palibhasa, masyadong mapusok, masyadong curious sa mga bagay-bagay, itong si Hazel, kahit hindi naman totoong iniibig ng ganung kalalim si Dexter, ibinigay niya ang kanyang sarili. Kaya lang, dahil sa kalasingan, baka nga naman nakalimutang gumamit ng proteksyon. Kaya itong si Hazel ngayon, takot na, nangangamba na, kasi baka nga raw buntis ito nang dahil kay Dexter. Lagot siya ngayon sa kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga binti at ang kanyang mga braso habang itinatago niya ang kanyang mga napkin kasi baka nga daw mapansin ng kanyang ina na ito'y wala pang bawas. Hindi naman niya maaaring ikwento ito sa kanyang ina, kaya naman itong si Hazel nagpa siyang dumaing sa kanyang kaibigang si Anna. Ang sabi ni Anna, anong masama? Binata naman daw si Dexter. Mabait naman daw ang lalaking ito at mahal na mahal siya. Walang asawa at masipag pang magtrabaho. Bakit nga naman hindi? Ano nga naman daw problema? Kung itong si Dexter, handa naman daw panindigan ang kanyang mga nagawa. Yan ang sabi ni Anna. Pero ang sabi nga ni Hazel, hindi siya maaaring pumayag na siya'y matali sa lalaking iyon. Hindi pa niya ito ganong kakilala. Hindi ganong kamahal. Hindi ganong iniibig. Hindi pa yung ganong kalalim. Pero alam niyo ba, ang totoong dahilan kung bakit ayaw pa niyang makasal o maitali dito kay Dexter? Paano ba naman? Si Dexter, putol ang kaliwang binti. Ilang taon na kasi ang nakakalipas nang itong si Dexter ay maaksidente sa motor, dahilan upang ang kanyang binti ay operahin at sa huli ay putulin. Ngayon ang kanyang trabaho ay bilang isang bagger sa isang malaking mall na iyon, kung saan nagwo-work itong si Hazel. Palibhasa nga kasi nung panahong iyon, broken si Hazel, kaya walang pinipili, lahat pinapatos. Isa pa, wala siyang balak na alamin ang personal na buhay ni Dexter. Hindi siya matanong. Happy-go-lucky ika nga.
Wala pang ang isang buwan na magkakilala ang dalawang ito. Naging magkasintahan agad sila. Napakabilis, hindi ba? Siya yung tipong babae na easy to get. Paano kung hindi sasabihin yun? Halos karamihan ng mga trabahador sa mall na iyon. Nako, it's either ex o naging boyfriend na, ka-MU o ka-fling nitong si Hazel. Ginagamit niya ang kanyang kagandahan, ang kanyang pisikal na itsura, ang kanyang katawan upang maakit ang sino mang lalaki. Yun nga, naging broken-hearted itong si Hazel dahil iniwan siya ng lalaking akala niya ay forever niya. Sumama siya tuloy sa kanyang mga kaibigan na mag-outing kung saan. At doon, naglasing siya, nag-inom siya. Hanggang sa hindi na nga niya kayang umuwi. Dahil sa kalasingan, itong si Dexter ang kanyang nakapitan. Hanggang sa yun nga, nagawa na nga nila ang mga bagay-bagay na hindi nila inaasahan. Not just once, but thrice. Kaya lang pagkalipas ng ilang araw, parang siguro na-realize nga ni Hazel na hindi na siya broken, hindi na siya bored, hindi na siya nabuboryong. Wala nang dahilan pa na magtagal ang kanilang pag-uusap ni Dexter. Total, hindi naman niya ito mahal. Isa pa, nakakahiya nga raw sa mga tao. Baka sabihin, dahil broken siya nung nakaraan, ibinaba na nga niya ang kanyang standards at nawala na ang kanyang taste sa mga lalaki. Para sa kanya, siya yung tipo ng babaeng dapat pinapangarap. Sa makatwid, ayaw niya kay Dexter. Ni hindi niya nga ito ginusto kahit kailan. Ay naku buhay, alak nga naman. Ang kaibigan ni Hazel na si Anna, nagulat sa mga sagot na ito ni Hazel. Napailing na nga lamang ito. Ngayong alam na nga ni Anna na ayaw naman talaga ni Hazel kay Dexter, medyo naaawa siya kay Dexter kapag nakikita niya ito. Paano ba naman? Si Dexter, mabait, masipag, at napaka down to earth. Pansin naman na itong si Dexter ay edukado. Hindi yung tipong basta-basta. Kaya lang, bali-balik ta rin mo pa man, si Dexter ay lalaki pa rin. Kung si Hazel na ang gumawa ng paraan upang siya'y akitin, hindi na nga siya makakahindi, hindi na siya makakatanggi. Sa pagkilos at pagsalita nga ni Dexter, parang gustong-gusto na nga niya itong si Hazel. Iniibig na nga niya ito. Kaya nga naman napakasakit para kay Dexter nang siya'y iwasan at hindi na nga kausapin at tawagan ng kanyang iniisip na kasintahang si Hazel. Sa kanilang trabaho, kulang na lamang pagtaguan siya. Ang sabi ni Hazel sa kanyang sarili, tuwing nakikita nga daw niya ang lalaking iyon, parang lalong sumasakit ang kanyang tiyan, ang kanyang pusod. Pakiramdam niya, palagi siyang nasusuka. Isang tanghali, pagkatapos ng break time, kinausap nitong si Dexter si Hazel. Ang sabi niya, Hazel, kausapin mo ko. Hazel, wag ganito. Pwede ba? Mag-usap naman tayo. Ginagawa mo akong tanga Habol ako ng habol sa'yo. Bakit mo ba ako iniiwasan? Uy, Hazel, ano ba? Ang sabi ni Hazel, bitawan mo nga ako. Huwag mo kong kausapin, Dexter. Huwag mo kong tingnan. Huwag mo kong titigan. Huwag mo kong lapitan. Ano bang problema mo sa akin? May utang ba ako sa'yo para bayaran ko? Oh, tagilan mo ko. Ayoko na sa'yo. Ganun lang kasimple yun. Akala ko pa naman matalino ka. Bakit hindi mo ko naintindihan? Isa pa, walang bago sa ginagawa ko. Ganito na ako nang makilala mo ko. Pag gusto ko, pero pag ayaw ko na, ayaw ko na. Tingnan mo nga yung sarili mo. What makes you think na magugustuhan talaga kita? Hindi ikaw yung boyfriend material. Hindi ikaw yung tipong tatagalan. Kung sa bagay, nag-enjoy naman ako nung nakita kita. Nung nakasama kita. Nung nakainuman kita. Masarap kang kwentuhan, in fairness. Pero bukod doon,
Wala na. Tulad ng sinabi ko, pag ayaw ko na, ayoko na. Isa pa, ano bang kaya mong gawin para sa akin? Magkano lamang ang sinasahod mo rito? Baka nga mas mataas pang sinasahod ko sa'yo. Yan ang sabi ni Hazel. Ni hindi ka nga makatakbo. Dagdag pa niya. Ang sabi ni Dexter, teka lang muna. Hazel naman, grabe ka naman magsalita sa akin. Parang ang baba-baba ng tingin mo sa akin, baka nakakalimutan mo. Halos mahigit din tayong 2 buwan. Boyfriend mo ko. Girlfriend kita. Hazel, mag-usap naman tayo. Wala akong ginagawang masama sa'yo para gawin mo to sa akin. Hazel. Hazel, masipag naman ako. Mabuting tao naman ako. Maganda naman yung record ko. Pero bakit ganun? Sa dami ng tao sa paligid ko, ikaw lang ang nakapagsabi sa akin ng ganyan. Na para bang ang baba-baba ng tingin mo sa akin. Na para bang kahit na kailan di mo ko minahal. Teka lang. Sabihin mo nga sa akin, Hazel. Minahal mo man lang ba ako kahit kaunti lang? Kahit kaunti lang. Kahit katiting lang. Inibig mo ba ako, Hazel? Marahil ay hindi. Hindi ba, Hazel? Kaya ibang pangalan ang ibinubulong mo nung mga gabing magkasama tayo. Ibang pangalan yung sinasabi mo sa mga pagkakataong hinahalikan kita at niyayakap mo ko. Hindi mo alam kung gano'ng kasakit yung para sa akin. Pero lahat yung kinalimutan ko, tinanggap ko. Kasi nangyari na eh. Mahal kita eh. Mahal kita, Hazel. Uy, huwag mo akong talikuran, Hazel. Hazel! Hanggang sa ayun nga, umalis na pala itong si Hazel. Wala siyang panahong makipag-usap pa sa lalaking ito na kinamumuhian niya ngayon. Lumipas pa ang ilang linggo, nagpasya na nga itong si Hazel na kausapin ng kanyang ina at ipagtapat na ang buong katotohanan. Siyempre, puro kadramahan at kasinungalingan lamang ang kanyang sinabi. E di ayun nga, palibhasa mabuting puso ang kanyang ina. Naawa lamang sa kanya at inunawa ang kanyang kondisyon. At sinabing wala na nga raw problema dahil 2 lamang naman silang magkapatid. Kung nagkasala man si Hazel, kung siya man ay nagkamali, sino nga naman daw siya para hindi magpatawad? Wala namang naging problema sa kanyang ama dahil kung ang kanyang ina nga pinatawad siya, yung ama pa kaya niya? Ngayong problem solved na si Hazel, mas meron na nga siyang dahilan para hindi pansinin at kausapin pa itong si Dexter. Hindi na nga niya ito kailangan pa. Lumipas pa ang ilang mga buwan pagkatapos ng kanyang kontrata nga doon sa mall na iyon, nag-file na nga ito ng resignation letter. Palibhasa, maganda nga naman yung record ni Hazel sa mall na iyon. Malaki ang tsansang siya'y matanggap muli kung siya'y mag-apply muli. Ang reason nga kasi nitong si Hazel, kailangan lang niyang umuwi ng probinsya para sa kanyang mga relatives doon na may sakit. At walang kasiguraduhan kung kailan siya babalik. Kesyo meron daw silang family problem doon at kung ano-ano pa. Kataasan niyan, uuhan lamang siya ng HR doon. Nang ma-approva ng kanyang resignation letter, agad niyang kinausap ang kanyang kaibigang si Ana. Ang sabi nga niya, "Hoy, shh, Ana! Ana, may maganda akong balita sa iyo. Alam mo ba, problem solved na. Uy, Ana, wag ka nang magtampo. Uy, alam mo, tulad ng sinasabi ko nga sa iyo kanina, problem solved na ako. Naunawaan na nga ni na mama at papa yung kondisyon ko. Ang sabi ko nga sa kanila, doon ako sa probinsya manganganak. Napaka-supportive nilang mga magulang. Pero minsan ako konsensya ko dahil hindi naman totoo yung mga sinabi ko sa kanila pero wala akong choice. Kaya yung lalaking yun, si Dexter, bahala na siya sa buhay niya.
Hindi ko na siya kailangan. Bakit pa? Ang kuya ko, maganda ang trabaho sa abroad. Siya nang bahala sa aming mag-ina. Pero, uy bes, mangako ka naman sa akin oh. Huwag mong ipagsasabi kahit na kanino ang lihim ko. Ha? I-promise mo nga kasi sa akin. Ana. Yan ang sabi ni Hazel. Sumang-ayon naman itong si Ana. Ang problema, habang sila nag-uusap dalawa, ito palang si Dexter. Halos nasa likuran lamang nila. At medyo narinig ang kanilang usapan. Grabe ang kanyang pagkagalit kay Hazel. Paano ba naman? Grabe siya kung siraan kay Ana. Samantalang wala naman siyang ginagawang masama. Dahil sa pangyayaring ito, nagkasagutan si Hazel at Dexter. At dahil medyo nakakahiya naman daw dun sa mga customers, kaya itong si Ana, inawat ang dalawa. Inawat at hinila na nga lamang ni Ana si Hazel palayo kay Dexter habang ito'y nagmumura. Sari-saring mga salita ang kanyang binigkas dito kay Dexter na para bang nakapatay ito ng tao. Samantalang kung tutuusin, siya ang dapat na murahin dahil napakabasura ng kanyang ugali. Wala siyang katulad. Habang palayo, itong si Hazel at Ana, si Dexter na iwang nakatayo lamang at medyo nakangisi sa di malamang dahilan. Sa paglipas pa ng mga sunod na araw, itong si Hazel nandoon pa rin sa mall na iyon. Hindi pa nga siya agad makaalis dahil meron pa siyang hinihintay na mga papeles. Nako, tuwing nagtatagpo si Dexter at Hazel, hindi maiwasang pagtawanan ni Hazel itong si Dexter at ipahiya sa mga tao doon, lalong-lalo na sa kanyang mga kaibigan. Para bang pinapalabas niyang joke-joke lang yun, biruan lang yun. Pero ang totoo, grabing kahihiya ng kanyang idinudulot sa lalaking iyon. Kahiya-hiya talaga. Kasi maging mga customers, napapatingin sa kanya. Imbis na magalit, pinipilit niyang kumalma. Dahil nakakahiya naman daw sa mga customers na maganda ang tingin sa kanya. Kung siya ay magagalit at magwawala doon. Hanggang sa dumating na nga ang araw na itong si Hazel ay nawala na sa mall na iyon. Nag-resign na nga ito kasi. Dumating na ang araw ng kanyang pag-alis. On the way na nga ito, patungo sa probinsya kasama ang kanyang mga magulang. Ang hindi alam nitong si Hazel, si Ana pala ay may plano. Hinintay lamang niyang itong si Hazel ay makauwi ng probinsya. Inamin niya kay Dexter ang buong katotohanan. Ana, kaibigan ka ni Hazel pero inamin mo pa rin sa akin yung katotohanan. Maraming salamat sa iyo. Pero alam mo, wala na akong magagawa. Siya na nagpasya ng kagustuhan niya sa buhay niya. Siya ang nagpasyang iwan ako. Siya na ang umayaw sa akin. Pasensyahan na nga lamang kaming dalawa kung wala akong magawa para sa kanya dahil siya na ang lumayo. Alam mo Ana, kung akin talaga ang batang iyon, darating ang panahon magkukrus ang landas naming dalawa sa ayaw niya at sa gusto. Alam mo kung tutuusin, handa akong suportahan siya. Mahal ko nga siya, hindi ba? Pero ngayon nagbago na ang lahat. Hindi naman ako galit sa kanya. Masama lang talaga ang loob ko. Hindi dahil iniwan niya ako, hindi dahil sa kung anumang dahilan. Masama ang loob ko dahil kung totoong anak ko ang batang iyon na kanyang dinadala, bakit niya inilihim sa akin? Dahil nakakahiya ako? Bakit dahil puto lang isa kong paa? Dahil hindi ako makatakbo? Sapat ba yung dahilan? Sabihin mo nga sa akin, Ana. Napakasama ng kanyang ugali. Napakababa ng kanyang pagtingin sa akin. Kung iisipin mo, siya nang may sabi sa akin, hindi ako ang kauna-unahang naging kasintahan niya sa mall na ito. Pero sa dami ng lalaki nagkakagusto sa kanya at gumamit sa kanya, ako lang yung totoong nagmahal sa kanya, ang totoong umibig sa kanya ng ganito. Pero itong ginawa niya sa akin,
Sinaktan niya ako, dinurog niya ako at ipinahiya sa napakaraming mga tao. Hindi niya alam kung gaano ako naapektuhan ng kanyang pag-alis. Pero tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, siya na ang nagpasyang lumayo sa akin. Wala na nga akong magagawa pa. Pero muli maraming salamat sa pag-amin mo. Yan ang sabi ni Dexter. Hindi na nga ikinagulat ni Ana ang tugon ni Dexter na iyon. Makalipas pang ilang araw, si Dexter nag-resign na nga raw sa trabaho doon. Baka nga naman nasaktan talaga sa ginawa sa kanya ni Hazel. Kaya ayun, lumipat ng trabaho. Makalipas pa nga ang ilang buwan, wala na ngang naging balita itong si Ana dito kay Dexter, ni hindi nga ito namimili sa mall na iyon. Wala rin siyang balita dito kay Hazel. Hanggang nung umaga, pagpasok nga niya ng trabaho, nagulat siya dahil may bagong kabit na billboard sa harapan ng mall nila. Bagong litrato. Parang lalaki. Artistahin ang dating. Ang lakas ng apil. Nang titigan niya ang picture na iyon, imposible siyang magkamali. Hindi talaga siya magkakamali. Pamilyar ang itsura ng lalaking iyon. Walang iba kundi si Dexter. Napakagwapo niya sa picture na iyon. Pero ang tanong, anong ginagawa ng kanyang litrato sa harap ng malaking mall na iyon? Ni hindi mo nga mahahalata na peke ang isa pa niyang paa dahil nakapantalon nga ito. Hindi lamang si Ana ang napakamot ang ulo, maging mga katrabaho niya na pumasok ng umaga ngayon, lahat silang mga morning shift, nagtataka. Pero ang sabi nga ng kanilang supervisor, ano pa nga ba ang kanilang ipinagtataka? Hindi ba nila alam sa matagal na panahon, si Dexter ay anak ng may-ari ng mall na iyon? Nagtrabaho siya bilang isang bagger sa matagal na panahon dahil bored siya. Kaya nga napakaaga niyang pumasok at late na siyang umuuwi. Mukhang all this time, alam na nga ng supervisor na iyon ang pagkatao ni Dexter. Medyo nakaramdam ng pagkapahiya sa sarili ang ilang katrabaho ni Ana dahil ilan sa kanila nanira dito kay Dexter noon. Pinagtawanan siya, ipinahiya siya, kasama si Hazel. Biglang pumasok sa isipan ni Ana ang lihim ni Hazel. Mukhang sa pagkakataong ito, ang kawawa talaga ay itong si Hazel at hindi si Dexter. Hindi na nga raw siya magtataka kung pagkatapos ng ilang araw magparamdam sa kanya ang kaibigang si Hazel dahil sa malamang may nagkwento na sa kanya ng tungkol kay Dexter. Malamang naising niyang balikan ng lalaking iyon. Pero paano pa? Pagkatapos ng kanyang mga ginawa, malabo talaga. Hanggang sa yun nga, kinabukasan, maagang tumawag sa kanya ang kaibigang si Hazel. Ang sabi nga niya, "Uy, friend, kamusta ka na? Available ka ba today? Kailan ba day off mo? Bumalik na ako sa atin. Gusto ko sanang bisitahin ka. Hindi ko lang alam kung available ka, kaya message mo ko ha kapag available ka. Gusto kitang makita ulit. Miss na kita, bes." Pero dahil malapit na ngang jumuti itong si Ana, napatay niya nga ang tawag. Nang sumunod na araw, nagulat na lamang si Ana habang siya'y patungo ng trabaho. Biglang may umakbay sa kanya. Ang buong akala niya, ito ay si Hazel. "Huy! Good morning! Kamusta ka na, Ana?" "Ako to. Si Dexter, ano ba? Kamusta ka na? Long time no see. Parang tumataba ka yata ah." "Tingnan mo, Ana, tingnan mo. Wala na akong saklay. Nakasuot ako ngayon ng makabagong artificial na paa. Iba pa rin sa pakiramdam. Nung pa sinasabi sa akin ni Papa bumili kami ng bago pero ayoko talaga kasi masyadong magastos. Pero ito, sinubukan ko para maiba naman. Bagay ba? Kamusta ka na ba? Nag-asawa ka na ba?"
Kamusta kayo nung naniligaw sa'yo? Si Daniel? Ano? Binasted mo? Ibang klase ka talaga, Ana. Anong balita kay Ma'am Cruz? Yung supervisor natin? Nakakamiss silang lahat doon. Pati si Manong Guard, anong pangalan niya? Oo, tama. Si Tomas. Oo. Nakakamiss lahat kayo doon. Nakakatuwa. Masaya akong makita ka pero sayang kasi hindi ko hindi ko kaya bumisita sa kanila ngayon kasi may lakad pa ako eh. Ang totoo niyan, pa-Amerika na ako. Doon ako titigil ng matagal na panahon. Tutuloy ko yung pag-aaral ko doon. At ang sabi sa akin ng father ko ako na mag-handle ng negosyo namin doon sa Amerika, Ana. Kaya ikaw, mag-ingat ka rito ah. Masaya akong makita ka ngayon. Yan ang sabi ni Dexter. Ang tugon ni Ana, alam mo kahit kailan loko ka talaga. Hindi mo kailangang ilihim sa akin yung pagkatao mo. Bakit? Ay na, hayaan mo na nga. Past is past. Sa ngayon, mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Bumisita ka sa amin paminsan-minsan. Malapit nang magpasko. Kaya sa bagong taon. Ha? Huwag ka namang makakalimot sa amin, sir. O siya, sige. Nagpaalam na nga sa isa't isang magkaibigang ito. Nung parehong linggo, nagtungo na nga ng Amerika itong si Dexter kasama ang kanyang pamilya. At doon, ipinagpatuloy ang kanyang buhay. Nag-aral mabuti. Pinag-aralan kung paano magiging maayos ang pagpapatakbo ng negosyo ng kanyang mga magulang. Halos every year, umuuwi siya ng Pilipinas upang makapiling din yung iba pa niyang mga kaibigan at kamag-anak sa Pilipinas. Bumibisita nga siya sa mga mall na pag-aari ng kanyang pamilya at doon nakakasalamuhan niya pa rin ang mga dating katrabaho. Nakakausap, nakakainuman, nakakakwentuhan. Pero sa mga pagkakataong iyon, hindi nakakatagpo ni Hazel itong si Dexter. Hindi kahit isang beses. Dahil ito palang si Hazel ay napilitang bumalik ng probinsya noon dahil nga sa karamdaman ng kanyang mga lolo at lola, maging ng kanyang ina. Ngayon, nakabalik ng muli itong si Hazel sa kanilang lugar. Nabalitaan nga ito ni Ana. Naglalakad na nga ang anak nitong lalaki. Nang magkita ang dalawang magkaibigang Hazel at Ana, magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman nga ni Ana dahil kamukhang kamukha ni Dexter ang bata ngayon. Hindi makakatanggi. Nakakalungkot na makita dahil ang ina ni Hazel, stroke na pala kaya naiwan sa probinsya. Kaya pala nagbalik ng kanilang lugar itong si Hazel upang makabalik sa pagtatrabaho. Doon kasi sa kanilang lugar, wala siyang mapag-applyan na maayos na work. Mahina ang pasahod, pero ang daming ipinapagawa. Marami pa siyang hindi nakakasundo. Ang kanyang kuya na dati ay nasa abroad, hindi na nga siya masuportahan ngayon. Paano siyang susuportahan? May asawa at anak na nga ito, at yun ang kanyang dapat unahin. Sa isip ni Ana, kung sana nga lamang ay naging mabuting tao si Hazel kay Dexter, hindi sana mangyayari sa kanyang bagay na ito. Di sana wala siyang problema ngayon. Muling nag-apply ng trabaho si Hazel sa lugar na iyon, sa mall na iyon, at sa awa ng Diyos, naawa sa kanya ang supervisor at muli siyang tinanggap. Nang makakain at makapagpahinga si Hazel, saka lamang nag-sink in sa kanya ang mga litrato nga ng taong nakapaligid sa mall, iba't ibang mga modelo. At isa doon, pamilyar sa kanya. Alam niyo na kung sino. Maya-maya pa'y hinanap nga nitong si Hazel si Ana at nagtanong bakit daw hindi sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Tigilan mo nga ako. Hazel, ano ba? Paano kung sasabihin sa'yo? Ang tagal mong hindi nagpaparamdam sa akin. Tinatawagan kita, pinapatayan mo ko. Ano bang akala mo, utangan kita? Dahil nalaman ko nasa abroad ng kapatid mo? Tapos ngayon, magagalit ka dahil hindi ko sinabi sa'yo ang buong katotohanan. Alam mo tulad mo,
Nagulat din ako. Malay ba naming lahat na si Dexter pala ay anak ng isang bilyonaryo, may-ari ng mall na ating pinagkatrabahuan na matagal ng panahon. Ngayon, nasa Amerika na siya. Nagmamanage ng kanilang mga negosyo doon. Ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Alam mo, bilang kanyang dating katrabaho at naging kaibigan, hindi ko para sirain yung pangarap niya para sa kanyang sarili dahil sa'yo. You're not even a good friend to me. Kaya tigilan mo ko. Nakalimutan mo na ba? Hazel, ikaw ang umayaw sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit ayaw na niya sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit lumayo na ang loob niya sa'yo. Niloko mo siya. Pinaikot mo siya, ginamit mo siya. Iniwan mo nga sa ere yung tao, di ba? Tapos ano? Ngayong alam mo na ang kanyang buong pagkatao. Babalikan mo? Hahanapin mo? Ibang klase ka talaga. Yan ang sabi ni Ana sa kaibigan. Hindi makasagot si Hazel ngayon dahil tama naman ang lahat ng sinabi nito. Labis-labis ang kanyang panghihinaya ngayon. Subalit nang umuwi ng Pilipinas si Dexter at namasyal sa mall, kaakbay niya ang isang Pinay na lumaki sa Amerika. Sexy, maganda, edukado at mukhang mayaman talaga. Simple lamang kung titingnan mo ang kanyang asta, pero may class talaga. Nang dumaan sa harap ni Hazel itong si Dexter at ang kanyang girlfriend, napangiti lamang ito. Dapat nga, hindi niya ito papansinin pero bumati pa rin siya. Ang sabi niya, "Oh, ikaw si Hazel, right? Long time no see, kamusta ka na? Hindi kita nakilala. Parang medyo namayat ka ata." Alam mo, it's okay to change. Malaya kang gawin yung gusto mo. Parang ako. Tingnan mo naman, hindi na ako nakasaklay ngayon. May paa na ako kahit papaano. Nakakalakad na, hindi nga lang makatakbo. Di ba, babe? But it's okay. Oo nga pala. Ito nga pala si Christina. Fiancé ko. Christina, dati kong katrabaho. Si Hazel. Alam mo, Hazel, matagal kong inisip yung mga sinabi mo sa akin noon. Na hindi ako makalakad ng maayos, na hindi ako makatakbo, ano nga bang kaya kong patunayan sa mga tao. And then I realized, I don't need to run. I have cars. I have cars on my own. Speaking of, baka gusto mong sumabay sa amin, pauwi ka na, di ba? Nakapark yung sports car ko sa labas. Kung gusto mong sumabay, it's okay, it's fine. Baka madaanan namin yung bahay mo. Ayaw mo? O siya, sige. Oo nga pala, malapit na ako yung kasal sa girlfriend kong ito. Siguro next month na or depende, wala pa kaming specific date but gusto ko sana kayong imbitahan ni Ana. If you don't mind, baka hindi kayo busy, ha? Yan ang sabi ni Dexter kay Hazel. Hindi na nga nakapagsalita pa ang babaeng ito, siguro'y nilamon na ng kanyang kahihiyan. Aba, basta na nga lamang tumakbo patungo ng banyo. Alam nyo ba mga ka-Vonimalia, the next day, nag-awol na si Hazel. Ang pakiramdam daw kasi niya ay naloko siya, nadaya siya, napakasakit daw na nangyari sa kanya. Pero alam niya sa kanyang sarili, wala siyang dapat sisihin. Dahil lahat yun ay kanyang kagagawan. Labis ngayon ang kanyang panghihinayang. Ang mas masakit pa dyan tuwing nakikita niya ang kanyang anak na nahihirapan. Sa kanyang isipan, wala na nga raw siyang magagawa pa dahil andoon na siya sa sitwasyong ngayon. Wala nang balikan pa. Hindi na nga raw maibabalik pa ang nasayang na oras. Magsisiman siya, huli na ang lahat. Mula nga nang maikasal si Dexter, hindi na nga niya ito nakita. Hindi na nga ito bumalik pa ng Pilipinas. Kasama na nga niya ang kanyang asawa sa abroad. Doon sa Amerika,
magkatulong silang nagtataguyod ng kanilang pamilya at mga negosyo. Habang itong si Hazel, pahirap ng pahirap ang buhay. Palaki ng palaki ang kanyang anak, pero wala pa rin siyang maayos na trabaho. Nang subukan niyang magkaroon ng partner ulit, iniwan lang siya. Paano ba naman? Wala na nga siyang ganda, hindi na nga niya naiintindi ang kanyang sarili. Palagi pa siyang nanghihingi ng pera. All this time, hindi inaamin nitong si Hazel sa bata ang pagkatao ng kanyang tunay na ama. Kasi ang totoo, mismong siya nga, hindi sigurado kung si Dexter ba ang ama ng bata. Tama ang inyong narinig mga ka-Vonny Malia, mismong itong si Hazel, hindi naman talaga sigurado kung itong si Dexter ba ang nakabuntis sa kanya. Dahil habang lumilipas ang bawat panahon, ang kanyang anak, lumalabas ang tunay na itsura at kahawig na kahawig ito ng kanyang ex-boyfriend, ang lalaking nang iwan sa kanya noon bago niya naging kasintahan itong si Dexter. Pero hindi na nga yun ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ang kanyang karamdaman ngayon ang nagpapabigat ng kanyang kalooban. Isipin ninyo, may bago na nga siyang trabaho ni hindi pa nga siya nakakatatlong buwan. Biglang tumindi ang kanyang karamdaman. Hindi kinaya ng pagod at puyat. Hindi sapat ang mga vitamins na yan. Rumatay na nga ang katawan nitong si Hazel. Naging bedridden na. Napakaaga. Isipin ninyo kung gaano kaawa-awa ang kanyang anak. Sa mga pagkakataong ito, ang kaibigang si Ana ang hindi nang iwan sa kanya. Sa tulong ni Ana, napilitang kontakin ni Hazel itong si Dexter muli. Pero hindi niya magawang sabihin ang dahilan. Kaya muli, si Ana na nga ang gumawa ng paraan. Siya na ang tumawag kay Dexter. Nang umuwi si Dexter ng Pilipinas, kinausap niya nga itong si Hazel. At alam niyang malapit na nga itong pumanaw. Halatang halata na nga sa kanyang itsura. Nakiusap ito na ipakilala sa kanya ang bata. Sa pagkakataong ito, sigurado man siya o hindi kung kanya o hindi ang batang iyon, nais niya itong makilala. Napaluhan na nga lamang itong si Ana nang makita ang pangyayaring iyon. Ngayon, magkakasama ng muli si Hazel, si Dexter at ang batang iyon kahit sa saglit na panahon lang. Ngayong binata na nga ang anak ni Hazel, kahit paano malawak na ang kanyang pangunawa. Alam niyo ba kahit kailan, hindi niya kinagalitan ng kanyang ina. Walang maramdamang dukso ng dugo itong si Dexter sa bata. Ganoon pa man, naawa siya rito. Tutal, afford naman niya, sinuportahan ng lalaking ito ang batang anak ni Hazel. Sinuportahan ni Dexter ang pag-aaral nito hanggang kolehiyo. Maging lahat ng mga health insurance, siya na ang nag-asikaso. Sobrang napaka-thankful ng binatang iyon kay Dexter. Hindi na nga raw mahalaga sa kanya kung kadugo ba niya ito o hindi. Ang alam lamang niya, babawi siya kay Dexter. Magsusumikap nga daw siya sa kanyang buhay upang kahit papaano, hindi naman daw nakakahiya sa kanyang ina na si Hazel. Makalipas pa ang ilang mga taon, pumanaw na nga itong si Hazel dahil sa kanyang karamdaman. Tumindi na at mas lumala pa ang cancer niya. Maaaring siya ay nakahingi na nga ng tawa dito kay Dexter sa lahat ng kanyang mga nagawa. Sa ngayon, ang alam lamang ni Dexter ay siya na ang bahala sa anak ni Hazel. Sa punto't pagkakataong ito, si Ana may sarili na nga ring pamilya. May asawa at anak na. At hanggang ngayon, magkaibigan pa rin si Ana at si Dexter. Akalain ninyo, nagkaanak si Dexter at Christina, ang kanyang kasintahan, ang kanyang asawa. Ang anak nila, naging inaanak pa ni Ana. At hanggang sa puntong ito, mabuting tao pa rin si Dexter. Paanong hindi? Isipin ninyo.
Matagal na nga niyang napag-alaman na itong anak nga ni Hazel ay hindi sa kanya. Hindi siya ang tunay na ama ng anak ni Hazel, pero itinuring niya itong parang tunay na anak. Pinag-aral niya at ginawa niya ang lahat upang mabigyan nga ito ng magandang kinabukasan. Inampon niya nga ang binatang iyon. Lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa negosyo, ipinasa niya sa binatang iyon. Kaya ngayong tama na ang panahon, handa na nga siyang ibigay ang pagmamay-ari ng mall na iyon sa probinsya sa Region 6 kay Romeo, ang anak ni Hazel. Sigurado nga itong si Romeo na proud sa kanya itong si Hazel na kanyang ina. Sa tulong at gabay ng kanyang itinuring na ama na si Dexter, nagawa niyang i-manage ang negosyo ngayon ng matagal na panahon. Habang itong si Dexter, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay nasa Amerika at hindi na nga umuwi muli ng Pilipinas. Mga Kavon ni Malia, tunay nga naman na hindi nyo kailangan maging kadugo ang isang tao para ituring siyang pamilya. Kahit pa sabihin nila na blood is thicker than water. Ang pamilya ay pamilya. At dito na nga po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang Kavon ni Malia, shout out time muna. Nais ko pong batiin sina Miss Ruth Barlaan, Delia Rodriguez, Alona Eusebio, at Resurrection Laceda. Kasama sina Miss Beatriz Bihaire, Dominga Fernandez, Jenny Pacampara, Evangeline Scubert at Marisa Santiago. Siyempre, hindi nagpapahuli si Miss Helen Carido, Celestina Sigua, Erwin Maranan at Bing Jorge. Hello din po sa inyo, Miss Leonie Pascual, Masta Soldat, Eman Lang Malakas, Backtracks Remix, Excited Bubbles, Lourdes Bisnar, at Editha Pulgo. Muli, maraming salamat